Dear Dr. Love, ilusyonada. Ganito kung palihim na tinatawag ng mga office mate ko ang isa naming katrabaho. Masama man ang ginagawa nilang ito, hindi ko rin sila masisi dahil kakaiba nga naman ang inaasal ng office mate namin. Ako po si Jennifer, 36 years old, mula sa Binyan, Laguna. Nagtatrabaho po ako bilang accounting staff sa isang digital media company. Bea ang pangalan ng office naming tinatawag nilang ilusyonada. Siya po ay madaldal at makulit. 3 years ago, sinabihan niya kaming lahat sa office na ikakasal na raw siya next year sa kanyang jowa na taga Mindanao. Tuwang-tuwa naman kami para sa kanya pero lumipas ang 3 taon, walang kasalang naganap. A year after that, ipinagkalat niya sa office na may boyfriend daw siyang Korean at dadalaw daw siya sa Pilipinas at dito rin daw nila pagpaplanuhan ng kanilang pagpapakasal. Lumipas ang panahon, walang Korean na dumating. Nitong mga nakaraang buwan, ipinagdadaldal naman niyang may nakilala siyang Dutch national at inilalakad na raw nito ang papers niya para makapunta sa the Netherlands. Hindi po namin alam kung maniniwala pa kami sa kanyang pinagsasasabi ngayon dahil sa mga nakaraang press release niyang hindi naman nagkatotoo. Dahil dito, palihim siyang tinatawag na ilusyonada ng mga katrabaho at madalas siyang tampulan ng chismis. Sa totoo lang po, wala sana akong balak na isang guni sa inito, Dr. Love, dahil wala naman dapat akong pakialam sa buhay o sa trip ng iba. Yun nga lamang, naaawa na rin kasi ako kay Bea. Hindi ko alam kung nag-iilusyon nga ba talaga o siya ay may pinagdadaanan sa buhay at ito ang kanyang coping mechanism. Hindi ko rin po alam kung dapat ko ba siyang kausapin tungkol dito dahil hindi naman kami close at wala siyang ka-close sa office namin. Dito nga lamang General Assembly namin, marami ang naiinis sa kanya dahil ang ingay-ingay daw niya. Pabiro raw siya, pabibo daw siya at papansin. Sinabihan pa nga ako ng ibang office mates namin na patigilin siya sa kaka-eksena dahil naiinis na raw sila sa kanya. Sa totoo lang po, naawa ako kay Bea dahil sa hindi magandang tingin sa kanya ng mga tao. Dapat ko na po ba siyang kausapin, Dr. Love? Natatakam lang din ako na baka ma-misinterpret niya ang makasakit ako sa kanya. May ilan na rin kasi siyang nakaaway sa office namin nang pinapayuhan o pinagsasabihan siya. Maraming salamat, Dr. Love. God bless you. Gumagalang, Jennifer. Jennifer, maraming ganyang kaso at maraming ganyang mga pangyayari sa iba't ibang tanggapan sa ating bansa. Hindi lamang sa ating bansa. Kahit sa ibang bansa, meron din ganyan. Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung personality ng tao na kinaiinisan ng mga kasama mo. Hindi natin alam, baka sabi mo nga, baka yun ang kanyang coping mechanism, baka nalulungkot siya, baka naghahanap siya ng makakarelasyon, pinapangarap niya, it could very well be possible na baka ganun nga. But hindi marapat para maging dahilan yan para itakwil natin siya o pagtawanan natin siya dahilan dun sa kanyang ugali o mga pinagdadaan. After all, nasusugatan ba kayo physically? Nasusugatan ba kayo? Nawawalan ba kayo ng kakainin sa tanghalian at hapunan kung sakaling magyabang siya? Na bumabalandra naman sa kanya sapagkat hindi nagkakaroon ng reality yung mga kinukwento niya. Di ba? Na may syota siya na taga the Netherlands at inaayos na yung kanyang papers. So what kung hindi siya makarating sa The Hague? So what kung hindi siya salubungin ng dating Pangulong
pangalan niyan, Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Hindi pa naman tapos ang mundo at kasi hoda, kung hindi siya makarating sa the Netherlands, how will it affect your life? Now, mas maganda yung tanong mo sa akin, Jennifer. Kung may plano kang kausapin siya, hinggil dito sa mga obserbasyon mo, may tamang paraan, may tamang panahon ng pagpapaliwanag at pagpapahayag sa kanya ng concern mo, ng iyong compassion. Tanong, kung ang kaibigan mo ay may putok, at konfirmado mo talagang may putok, at pinag-uusapan sa opisina na may putok, anong gagawin mo? Mananahimik ka lang ba? O kasama ka doon sa mga taong palihim na tumatawa dahil may putok yung kasama mo sa opisina? Paano kung ang isang kaibigan mo kasama mo sa opisina ay bad breath dahil may sirang ipin, na pinag-uusapan ng lahat ng tao? Anong gagawin mo? Kasi kung ako ang tatanungin mo, I would rather that I talk to this person. Kung may putok man siya, maraming paraan para sabihin sa kanya, I could be real frank. At sasabihin ko sa kanya, may pag-asa at pwedeng magamot. Maaaring kulang lang sa paligo, kulang sa spray, kulang dun sa underarm deodorant ba yun? Oo. Para hindi pawisan. Kasi ang amoy na yan nanggagaling sa pawis yan. Nagkakaroon ng bakterya ang ating kilikili. Baka hindi alam, baka pawisin yung tao. So, mas mabuti na malaman niya. Ngayon, kung magagalit siya sa iyo dahil sinabi mo sa kanya, the hell I care, bahala ka sa buhay mo. Ang mahalaga, sinabi ko sa iyo because I'm concerned. May mga bagay sa buhay natin na kinakailangan tayong tumayo, magmalasakit. Bagamat hindi madali, maaaring makasakit tayo ng damdamin, but at the end of the day, kung marirealize nung kaibigan mo na concerned ka lang sa kanya, maaaring makatulong pa. Maraming salamat sa iyo.